We are so delighted every morning, feeling the love of Jesus in our hearts, in our lives, and expecting very good things to happen to us bawat araw. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa umaga pong ito, gusto ko pong itapik ang isang bagay na kung saan ayaw kong sabihin nakakalimutan, pero alam nyo sa pang-araw-araw nating buhay, supposed to be, ito dapat ang maging pundasyon. Ito dapat, dito tayo nakaangkla, dito tayo nakatayo. Ito ay ang krus ng Panginoong Hesus. Ang krus na kung saan inalay niya, iniatang niya ang buhay niya para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Maraming mga tao ngayon ang nabubuhay na kaaway ng krus ni Kristo. Nakikita po natin ito. Paano naman sila magiging kasangkapan ng krus ni Kristo kung in the very first place, talaga nga namang kaaway sila nito? Paano ba itong sinasabi ko? Come on, let me explain this to you. Ang isang tao, kapapanganak pa lang sa mundong ito, nandoon na po yung sin nature. So ang nature ng tao, kapapanganak pa lang, kaaway na ng krus ni Kristo. Kaya minsan may mga tao na alam natin hindi mananampalataya, whenever, for the very first time we are opening to them the gospel, makakarinig tayo ng rejection, minsan masisigawan pa tayo. Kami po pinagtabo yan sa isang tahanan. Hindi ko malilimutan yan. Ilang tahanan yan, pero merong isang severe na pangyayari na kulang na lang talagang palayasin kami. Pinagwiwikaan kami ng hindi magaganda. At it's so sad. People are reacting that way towards the cross of Christ. Dito makikita na sila ay kaaway ng krus ni Kristo. Pero si Kristo mismo, inaanyayahan sila na maligtas sa ginawa niya sa krus. In the first place, ibalik natin 2,000 years ago sa Kalbaryo. Ano ba ang nangyari sa Kalbaryo? 3 tao ang nakapako sa Kalbaryo. Okay? May 3 krus sa Kalbaryo. Meron sa kanan, meron sa kaliwa, at meron isang nasa gitna. Alam niyo po ba ang tingkad o ang singkad, or should I say, yung pinaka-meaning nung taong inilalagay sa gitna during that time? Parang pinalalabas nila, kaya iginitna nila si Kristo doon sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Parang pinalalabas nila na si Kristo ang pasimuno ng gulo, ng kalokohan, at gumagawa ng dibisyon sa imperyo ng Romano noong panahon na yaon. Alam naman natin, imperyong Roma ang nandoon during that time. No? Kaya, alam po, sa mga pangyayaring yun, yung insulto, no, yung kahihiyan, talagang tinamo ng Panginoong Hesukristo habang siya nakapako sa krus ng Kalbaryo. Many things na nakikita natin sa mga depictions sa panahon natin ngayon tungkol kay Jesus, nung nakapako siya sa krus, ay may tapis, no? O itong krus namin dito, may tapis siya. Meron kaming cross dito na medyo may kalakihan. Ito ay pamaana pa ng mga ninuno namin. Ito may tapis, no? May tapis siyang nakalagay. Pero alam niyo po ba, sa totoo lang po, si Jesus, when He goes to the cross, He underwent it, no? Lahat. Pinako siya lahat. Siya po ay hubot-hubad na nakapako doon. Sapagkat sinasagip din niya ang mankind sa kanilang kahihiyan. No? Yun po ang pangyayari 2,000 years ago. Hindi lang po nasaktan ang katawan niya, nasaktan din ang kanyang tinatawag na, kumbaga, dignity. No? So, marami po ang nangyari sa krus. Kaya nakakalungkot ngayon, many people are still acting, sabi naman po talaga ng Biblia, enemies of the cross of Christ. Kaya nga po nandito tayo, we are the ambassadors of Christ. We are here to introduce. Tayo ang magpapakilala sa kanila kay Kristo. Ipapakilala natin si Kristo sa kanila, ano ang ginawa ni Christ sa kanila. So napakahalaga po talaga ng mga
bagay na sinasabi ko ngayon sapagkat back to basic tayo na napaka-importante po. Malamang dito po sa channel natin, makikita po natin kapag ka end times, mga doom and gloom, mga rapture, mga second coming. Actually, sana tribulation ng topic ko, pero sabi ko bukas na lang. Bukas na naman po ulit dahil meron akong mas mahalagang sasabihin ito. Ito po, dahil ang sabi talaga, in season and out of season, ipangharal talaga ito. Dahil sa dami nangyayari ngayon, bakit ko po ba naisipan ipangharal to? Ano nag-udyok po sa akin? Sapagkat kung ito sa panahon natin ngayon, magbukas ka ng social media mo, maraming mga kabataan, no? Hindi lang pumatanda, mostly ngayon kabataan pumapanaw. Meron po akong mga nakikita, bigla na lang natutumba, nagkakasakit. Yung iba naman po sa ibang paraan namamatay. Pero ang pinakaugat po nito, namamatay sila. Maraming taong namamatay. Kaya we Christians should go back to the basic of telling them paano maligtas. Dahil death is inevitable to each and every person. Naalala po ninyo yung sinabi doon sa Bible, parable si Christ, sabi niya, may isang mayaman na lalaki na sobrang dami ng kanyang kayamanan, hindi na po niya alam saan niya ito ilalagay. Sabi niya, ay magtatayo ako ng barns, pag sobrang dami na, aalisin ko yung iba, magtatayo uli ako, dito ko ilalagay para madami na. No? Para may pagsisidlan pa. Ibig sabihin, sa dami ng kayamanan niya, wala na siyang pagsisidlan. At hindi man lang sumagi sa isip niyang mamigay, di ba? Talagang sabi, ilalagay ko dito, ganyan, ganon. At sasabihin ko sa akin sarili, hoy sarili ko, mayaman ka na. Sabi ng Panginoon sa langit, ikaw na hangal, this night I will take your life. Your life will be taken, and those things that you gathered for the long period of time, pag-aaway-awayan lang. That's nonsense. That's vanity of vanities. The need for preaching the gospel of grace ni Jesus, kaya season, kaya out of season, sabihin mo. Lalo na po ngayon. Naudyukan lang po ako, sabi. Makikita mo sa mga dalawang tao, 5 tao, ganito, ganyan, ganon, namatay. Makita mo yung mga edad, ang babata. Tapos yung ibang nangyayari, mga karahasan, na involved, mga kabataan, namamatay din, di ba? Hindi na po ako magbabanggit dito. Alam mo, napakasialan po ngayon, no? So, huwag tayong magbabanggit ng pangalan. Do not drop names if possible. Para sa atin din pong ikaliligtas para hindi tayo mapahamak naman doon sa tinatawag na baka mamaya magkaroon pa ng pangit sa atin, no, na mga pangyayari, no? So iligtas din natin ang sarili natin doon. Kaya ako generalize ko, maraming namamatay ngayon. Dito lang po sa mga kakilala namin, kasi meron po akong tiyahin, meron siyang punerarya. Ang namatay ngayon kahapon dyan na inilagay ay isang 19 anyos na lalaki. Nabangga na aksidente. Aksidente, nabangga. Yung isang gabi na aksidente, nabangga. Nandiyan ang bangkay. Naayos na siguro yung kanyang bangkay. So, ipong gusto ko sabihin po, namamatay ang tao. Can you just imagine, people die daily without knowing Christ? And that is, sa ating mga Kristiyano, yan ay isang kakilakilabot na katotohanan. Alam natin na ligtas tayo sa grace ni Christ. And maraming taong namamatay na hindi kilala si Kristo. Alam natin ang kanilang tutunguhan. Hindi po yan biro. Kaya nga po, we are the ambassadors of the Lord Jesus Christ for them to tell them that they need Jesus. Don't worry po, tutuloy ko po yung tribulation topic ko. Ano po? Kaya lang yung urgency of sharing the good news. Talagang, remind ko lang po kayo. Isabi nyo na po. Tell them about Jesus. Tell them that Jesus is the only way. Ka-good vibes na ba kayo? Kung hindi pa, maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button. Dito po sa Daily Good Vibes, walang ibang bida kundi si Jesucristo at yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ito lang po talaga ang magdadala sa atin ng kaligtasan at magdadala sa atin tungo sa buhay na walang hanggan.
sapagkat si Jesus lamang po ang tanging daan sa langit at wala na pong iba. Not your religion, not your good works, at lalong-lalo na hindi ang mga ano pang pwede mong gawin na mga bagay na mabuti. Thank you.